Hi guys and welcome back sa ating YouTube channel. Biglaan po yung pag-upload natin ng video for today kasi may mga plans tayo dumating kahapon actually. Ito'y galing pa rin doon sa same seller. Ayan, nandyan po sa screen yung link kung saan nyo po makukuha yung mga plans na na-feature ko po dito sa ating channel. So itong mga plans na to ay hindi ko dapat bibilhin. Kaya lang, medyo may pangangailangan po yung ating online seller dahil meron silang family occasion at kailangan niya mag-raise ng funds. So, na-convince niya ako somehow na kunin itong mga plans na to. Actually, 20 pieces po itong mga plans na to. Napakarami po nila. Pero papakita ko po sa inyo kung ano itong mga napamili natin. Okay? So, bago tayo magpatuloy sa ating video for today, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click the bell notification icon para maging updated ka sa mga susunod pa nating mga episodes. So ito nga pong mga plans natin ay mga unfold. So meron tayo ditong, di ako nagkakamali, mga 19 pieces na 19 pots or 19 plants na unfold at meron tayong isang cardboard. Yan. So ito yung cardboard. Meron na ako actually nito na anong tawag nila dito? Sabi, ito daw ay Cobra cardboard daw to. So napansin ko nga medyo nagka-crumple siya. So sabi ko, titignan natin kung talagang Cobra cardboard yan or Gen Money ay. So kinuha ko na lang to kasi mura lang naman yung binenta sa akin para may extra tayo. Though meron na rin ako dyan na existing. Tapos ito po yung mga unfold na nabili ko sa kanya sa murang halaga. Ayan. May mga variegations po sila. So ito, naipahinga na po ng 24 hours. Kaya nilinis ko na po sila. Tinanggal ko na po yung coco peat para magkano po sila makapag-recover. Ito hindi ko alam anong nangyari dito para na-expose siya sa sun. Ayan, na ano siya. Pero variegated din siya. Yan. So sabi maganda daw itong mga jeans nito. So syempre pag mga unfold, kahit na magandang jeans niyan, hindi rin usually yun ang laging lumalabas na result. So we're just hoping na sana maganda nga yung lumabas na result kapag po lumaki ng lumaki itong mga unfold. So napapansin nyo, may mga variegations po siya. Ayan. So ito, mura ko lang kinuha. Since stable na sila, ayun, kinuha na natin. Then, ito naman po, yung mga nakuha natin na mga, tawag dito, juvenile. Mga grown, na, tumubo from seeds. Ayan. So, ito, nag-full moon na siya. So, magaganda yung genes. Nakita ko ito, yung mother plant nila. So, we're hoping na sana makopy nila yung color na meron dun sa kanilang mother plant. Ayan. So marami po ito. Actually, makikita nyo mamaya kung paano natin yan i-re-repat. So ito, ang pag-re-repat ko naman is just the same on, kung paano ko nire-repat yung mga anthurium. So ito po mga plants na to kahapon pa dumating at naipahinga po na po natin ng 24 hours. So ready na po sila para po mailagay na natin sila sa kanilang mga temporary pots for the meantime habang pinapastable po natin sila. So, yan. Sisimulan na po natin yung ating pag-transfer or pag-repot ng ating mga anthurium foliates. So, eto na yung mga unfold natin. So, eto po yung yan na yung mga iriripat natin na mga anthuriums for today. Ito lang yung hindi unfold dito. Ito yung cardboard natin. But the rest ay mga anthurium foliage. Yan. So, we're hoping na sana po ay gumanda po ang labas po ng mga variegations dito. So, itong mga plants na to ay kanilang mga original na
potting mix. So, baka hindi ko na po ito palitan para hindi muna sila mabigla. Pero titignan natin kung ano yung kalidad ng kanilang potting mix. Yan. So, uunahin siguro natin itong mga malalaki. Yan. Itong malalaki na to. Pero bago po yan, kakailanganin po natin ng mga pots. Gaya po nito. Ayan. Yung ating mga nabili na mga Korean white pots na PVC na makapal. So, ito ay para dun sa maliliit, which is yung BN140. At ang gagamitin natin dito sa mga malalaki ay yung BN180. Yan. So, malinis na po yan. And then, ito naman po yung gagamitin natin na potting mix. So, yung potting mix na to, ito na po yung ginagamit natin before sa mga previous episodes natin. So, naka-prepare na po ito. Kung naaalala po ninyo, gumawa tayo ng upload kung paano ako nagpe-prepare ng potting mix para hindi tayo mahirapan at matagalan sa ating mga repotting. Mabilis lang yung pagre-repot natin. Okay? So, yung composition yan, i-check nyo na lang sa description section yung link ng video kung saan nyo makukuha yung mga ingredients or yung mga components ng ating potting mix. Okay? So, sisimulan siguro natin dito sa eto. So, nilinis na natin yan. May mga, kasi to, coco peat, pero tinanggal natin kasi nga hindi composted yung coco peat at baka mag-cause siya ng root rot. So, ang gagawin nyo lang is, make sure nyo lang na malinis na yan. Tanggalin nyo lang yung mga namatay na roots. And then, you're good to go. Yan. So, ito nalinis ko na. Yan. Tinatanggal ko lang yung mga iba pa na mga nabulok na roots na hindi na natin kailangan para hindi siya magkaroon ng root rot. Yan. So, ito yung gagamitin natin. Yan. Ganyan lang po siya kadali. Yan. So, ito, dinamihan ko po siya ng coco cubes para maganda yung drainage. At ang kasi, ang mga anthuriums, mas maganda yung pagtubo nila kapag kapag siya, soilless. So, that means yung wala po siyang loam soil. Yan. So, pwede nyo rin siya lagyan ng mga pine barks. Yan. Yan. So, ganyan lang siya kadali. Dito tayo sa next. Malalaki na to. So, gagawin ko muna, ilalagay ko muna siya sa mga temporary pots. So later on, transfer natin sila sa bigger pots kasi lalaki po yan, yung mga unfold. Ako kasi, mas napapalaki ko yung mga anthuriums kapag hindi masyadong malaki yung kanyang yung kanyang pot. Para hindi siya mahirapan sa drainage. Yan. The more, yung iba nga ang ginagawa is purely coco cubes ang ginagamit. Ako naman, nahaluan ko pa rin siya ng composted na coco peat at yung composted na rice hull. Yan. Yun lang. Be careful po sa paggamit ng rice hull kasi kapag hindi po siya composted, mainit po yan, matutunaw po yung mga roots. Yan. So, we're done. Dito naman tayo. So, pinagtatanggal ko na yung mga namatay na roots tapos sinicheck ko pa rin kung meron pang mga nahalo pa.
Tapos na siya. So ito malalaking mga handful na. Yan. Kaya medyo malaki yung pot yung gagamitin ko. Yan. Tapos na tayo doon sa mga malalaking handful. So, dito naman tayo sa mga smaller ones. Yan. Yan. So, nalagyan natin sila ng ating mix. Siguro, start natin siya dito. Tignan muna natin kung pwede natin i-reuse yung kanyang soil. Since ito kasi ay kanilang original na soil, ano kasi ito actually hindi siya soil eh. Yan, ano siya eh. Rice hull. Yan. So, since nahiyang na sila dyan, yan. So, dito muna natin sila ilalagay. So, long as maganda naman yung potting mix niya, wala namang problema kahit na gamitin nyo ulit. So ito, nilagay lang natin siya sa bigger pot para maganda yung drainage niya. So ito, nag-o-orange yung kanyang yan no, magaganda yung kanyang roots. Yan. So the roots are okay. So talagang fit na fit sila dito. Yan. So itong ano natin, potting mix na ginagamit, may kasama tong plant mate na which is going to help sa magandang paglaki ng handful natin. Yan. Ayan. So, tatapusin natin po lahat. So, tansyahin nyo rin kung kakailanganin bang punuin yung kanyang pot ng potting mix or half full. Ito kasi since medyo maliit lang siya, hindi ko siya masyadong pupunuin. Yan. Kasi maliliit yung mga roots niya. Yan. So, I think that will just be fine. So, nag-refill muna tayo ng ating potting mix. So, hindi ko alam kung bakit ganito ang kulay nito. But we'll check kung yan ba talagang color niya. Yan. So, magaganda yung tubo ng ating mga handful. No? We're just hoping na sana lahat itong 16 na to ay mag-survive dahil sayang naman kasi kung lalaki itong mga to, may ibebenta natin sila at a bigger, at a higher price. Diba? Yan. So we're done. Buti na lang meron tayong mga available na mga pots na nabili natin sa Lazada before. So, hindi tayo masyado mahihirapan para i-repot itong mga plants na to. Minsan, binaamoy ko kung may foul smell
it's a sign na merong something, may pathogen dun sa ating mix niya. Mukhang nasunog ang dahon nito. Okay, we're done. At ayan na po ang mga natapos nating mga naripat na mga Anthurium foliage. Ayan na po sila. Medyo nakakapagod lang kasi ang dami nila. Natapos na po nating iripat yung ating mga Anthurium foliage. So medyo pinawisan po tayo. Yan, tumatagak-dak yung pawis. Medyo nakakapagod po talaga yung pagriripat. Ang maganda lang dito is nag-i-enjoy tayo kapag po nagriripat tayo ng mga paborito nating mga halaman. So, itong mga plants po na ito, sama po siya sa mga susunod nating mga i-feature about sa status ng mga plants natin para po makita ninyo kung maganda po yung paglaki ng halaman dun sa ginawa natin na pag-aalaga. So, kung mayroon kayong mga questions, suggestions, topics na gusto nyong aking italakayin dito sa aking channel, don't forget to leave it sa ating comment section. At kung nakatulong sa inyo ang episode na ito, don't forget to subscribe and click the bell notification icon para maging updated kayo sa mga susunod nating mga episodes. Hanggang sa susunod, happy planting and bye-bye!